So, tapos na kaming kumain mga besties. Papunta na kami sa first destination namin sa Wat Yai Chai, Mongkon. Ano yan? Hindi namin alam. Nandito na tayo sa Wat Yai Chai, Mongkon. Mongkol pala. So mga besties, nandito na tayo sa Wat Yai Chai, Mongkol. So titingnan natin kung parang merong ticket dito na kailangan bilhin. Ito yung ticketing booth nila, mga besties. So 20 baht per head. So bibili muna tayo ng ticket. Bibili na tayong ticket. 20 baht per person. Wat Yai Chai Mongkon is one of the most famous temple dito sa Ayutthaya. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na ang napakalaking bell-shaped na chedi na napapalibutan ng mga Buddha statues. Marami ring important events sa history ang nangyari dito. And later on, pinalawak pa ito ni Haring Naresuan pagkatapos niyang manalo laban sa mga Burmese. Kaya ito tinawag na Great Monastery of Auspicious Victory. Nasira ang templo noong pagsalakay ng mga Burmese noong 1767, pero muli itong inayos at opisyal na naibalik noong 1957. Ngayon, isa ito sa pinaka-pinupuntahan at pinakamagandang spot para sa mga turista. Ay, so akyat tayo. Ang taas. Parang nakakalula ito pababa. So, ito naman yung labas ng pag-akyat niya mga besties. So mga besties, pupunta naman tayo sa reclining Buddha dito sa Wat Yai Chai Mongkon. Oo. So mga besties, nandito na tayo sa Wat Mahat Hat Temple. Ito yung Buddha na walang ulo. Yan. So meron pa ditong mga Buddha na walang ulo. So, ito kasi yung sinunog ng mga Burmese nung sinakop nila tong Ayutthaya. So hindi na nila ginawa. Ayan o. Yan yung Buddha na natanggalan ng ulo. Meron ditong mga don'ts pag nagpapapicture ka. So yan yun, bawal kang magpa-picture malapit dun sa chedi, bawal kang magpa-picture dun sa katawan ng Buddha, ilalagay mo yung ulo mo. So dapat aware tayo dito sa mga to. Ayan yung mga Buddha. So yan, bawal nyo dyan. Bawal kayo magpa-picture dyan bilang respeto. Ito naman ang pinaka-highlight ng Wat Mahat Hat. The head of a stone Buddha image entwined in the roots of a tree. For me, mga besties, ang best day or best time na pumunta dito sa Ayutthaya is November. Kasi malamig, tapos mahangin. So mainit, may araw pa rin, pero
malamig yung hangin compared pagka nagpunta kayo dito ng summer. Sunog kayo, grabe. Pero ngayon malamig-lamig eh. So, andito na kami sa Wat Prasisan Pet, mga bastis. Pagpasok nyo dito, maraming tindahan. puro, puro tindahan. Kita-try namin daw mga bastis. So, ito yung Bang Karim Roti Saimay. หมายแป้งร้อนเลยนะครับ35 300เลยครับ May free taste. มีโคโรตีสายไหมนี่เองโรตีสายไหม Tamis. 35 Metal 35. วันเซ็ตจะเป็นอ่ะ So, dito sa Wat Season, basta yun. Tatakamin muna kayo bago kayo makapunta sa mismong temple. Na tayo sa loob. So mga Bashtis, itong Wat Prasisan Pet is the most important temple dito sa Ayutthaya. Kasi ito yung royal temple ng mga hari dati. So dito nila ginagawa yung mga ceremonies nila. So yung mga hari lang or royal family yung gumagamit nito. So, itong mga chedi na to, dito nakalagay yung bone relics ng mga dating hari. And then dun sa maliliit na chedi, dyan naman nakalagay yung mga bone relics or yung mga ashes ng royal family. So based lang yun sa nachika sa akin. Based lang sa mga nabasa ko. But it's a new country come to Thailand. It's very cheap. But it's a fly packet. So tapos na kami sa Wat Prasisan Pet. Nandito naman tayo ngayon sa St. Joseph Church, Ayutthaya. So dinalaw namin si St. Joseph. Baka magtampo eh. Marami na tayong temple na napuntahan. Tapos siya, hindi natin siya dinalaw. So from Carmona to Ayutthaya. Chao Phraya River din nata to eh, katapat ng St. Joseph. Connected siya sa Chao Phraya ng Bangkok. Kung hindi ako nagkakamali. Pasok tayo sa loob. So kailangan nating tanggalin ang ating shoes bago pumasok. Ang ganda. St. Joseph Church is considered one of the earliest Catholic mission sites in Thailand. It was first established way back
1666 by missionaries from the Paris Foreign Mission Society with the blessing of King Narai. Originally, it wasn't just a church. May school, hospital at seminary din dito para turuan ng locals. During the Burmese invasion noong 1767, nasira yung original church. Pero later on, na-rebuild ito and was completed around 1891. Ngayon, St. Joseph Church still stands as a symbol of faith, history, and culture, and it continues to serve the local Catholic community hanggang ngayon. Hanapin natin ang Philippines. Ayan, Philippine flag. Ito yung cemetery. Hindi ko sure kung mga pari lang ba yung nakaliming dito. Pero baka naman. Since nasa loob dyan ng St. Joseph. Next up, Rakna Cafe. Let's go. So, nandito na tayo sa Rakna Cafe, mga Bashties. Yan, mga ano lang, 10-minute drive lang. Yan. Makakakain na tayo. Ang huling kain pa namin ay yung kaninang boat noodles. So, ngayon gusto ko ng rice. At saka crispy pork. Wow. Wow, ang ganda dito. Ay, ang ganda mag-sunset dito. Wow. Ito yung orderan nila. Hello ka. เรื่องฟังกาแฟทางข้างบนได้นะครับ Nag-ride muna kami sa train, mga Bashties. Inuna yung train bago kumain. Chuk, chuk. Ito talaga yung pinunta ko dito eh. Hindi yung pagkain. Ito talaga, yung experience na to. Sunkiss. Ako dito. Odo, kumana tayo sa Paris. Naman na kami sa Paris. May Paris dito. Eiffel Tower. Ang cute. Parang gusto ko sumakay dito. Paano pumunta dyan? Train, train. Picture mo. Surat Thani. Tungson Junction. May iba-iba palang mga ano dito eh, lugar eh. Dito na kami sa Trang.
train, train. Palayan. Nakita natin dito ay palayan. Palayan ba ito o pan? Yun na yun. Pababa na kami. 35 batang bayad per head. Yun na yun. Tapos na. Yan yung sinakyan namin kanina mga besties. Na train. Ayan na ang food namin. Ang dami. Nino. Bakit? Kakan ka. So, umorder kami ng ribeye steak and fried rice with shrimp. Let's eat! Patatas. Sarap. Ribeye. Magamit. Fried rice. Sarap. Medium na nga yan. Kakan ka. So, ginabi na kami mga besties. Naiwan kami ng train. kasi na late na kami, dapat kasi 5:30. Ay 6:30. Nakalis na yung train. So bago mag 6:30. So nag-bolt na lang kami. Ayan, ito na yung bolt namin. Thank you for watching mga besties. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel vlog and para updated na rin kayo sa mga videos na gagawin natin. Bye!